Sa isang hindi inaasahang pag-atake ng impormasyon, ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas, PNP, ay napabilib sa mga natuklasan sa mga vault ni Alice Guo sa kanyang mga bahay at mga negosyo. Ang biglang paglantad ng mga yaman at sekreto sa likod ng mga nakatagong vault ni Guo ay nagdulot ng matinding pagtataka at pagkalito sa tunay nitong pagkatao. Espiya nga ba si Mayor Alice Guo? Alamin ang buong detalye sa ating video. Sa mga nakaraan kong video, natakel na natin ang mga patungkol kay Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac. At sa mga makalipas na araw, unti-unting lumabas na ang mga butas sa mga kasinungalingan na pinagsasabi ng Mayora. Hindi kasi tumutugma ang mga pinagsasabi nito patungkol sa kanyang buhay. Hindi niya kasi alam ang kanyang kapanakan kung saan lumaki, basta ang sinasabi niya lang ay tumira siya sa farm. Kahit ang kanyang pagkabata at aspeto sa edukasyon ay hindi niya rin maibigay ng maayos. Ito ang mas lalong nagpatibay sa hinala na baka nga espiya siya ng CCP o Chinese Communist Party. Pero laking gulat ng mga otoridad sa mga bagong natuklasan nila sa mismong vault ni Guo. Ang hindi mabilang na magagarang sasakyan ay hindi talaga normal para sa isang mayor ng isang probinsya. May 16 rehistradong sasakyan ang nakapangalan sa kanya. Nasabi ni Senator Risa Hontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, na kabilang sa kanyang fleet ang sports utility vehicles, pickup trucks, closed van at dump trucks, pati na rin ang helicopter. At noong nasa Ceando nga ay ipinakita ang isang larawan ng McLaren 620R na sinasabing ginamit ni Guo sa isang car show noong Disyembre 11, 2023, na nagkakahalaga ng 16.7 million pesos. Siyempre, tinanggi ito ni Guo at sinabing hindi sa kanya McLaren at sinabi na hiniram lamang niya ito mula sa mayor ng Concepcion, Tarlac. Binigyan diin niya rin na marami raw siyang mga sasakyan na naibenta na dahil ang negosyo niya ay buy and sell. Pero hindi pa rin ito pumatok sa ating mga investigador. Binanggit niya ang kanyang negosyo na West Cars kung saan siya incorporator. Bukod dito, mayroon din siyang piggery, meat shop, farm at embroidery business. May helicopter din siyang pagmamay-ari na naibenta na rin niya. Kataka-taka rin talaga ang kanyang buhay na wala talagang makikita na kahit na anumang records. Lagi niya ring sinasabi na sa farm siya lumaki kasama ang mga baboy. At ang nakakatawa pa rito, hindi niya kilala ang kanyang ina. Wala siyang maibigay na eksaktong pagkakakilanlan nito sa pagdinig sa Senado. Sa paglipas ng panahon, dumadagdag pa sa misteryo. Talagang naging laman ng usapin itong si Guo dahil sa pabago-bago niyang statement. Noong una, sinabi niya na isang kasambahay ang kanyang ina na nagtatrabaho noon sa kanyang ama na Chinese, pero wala naman siyang sinabi na ganito noong una siyang tinanong sa Senado. Pangalawa, nalaman na may mga kapatid pala itong si Guo. Taliwas din sa una niyang sinabi na wala siyang kapatid at nag-iisa lamang na anak. Pangatlo, nalaman na ang kanyang ama na Chinese ay pabalik-balik sa bansang China para umattend ng mga pagpupulong ng mga miyembro ng CCP. Kalaunan nalaman na ang sinasabing ina ni Guo ay may mga negosyo sa Valenzuela, subalit ng puntahan ito ay itinanggi ng may-ari ng site ang alegasyon at sinabing hindi niya kilala ang mga Guo. Mapunta naman tayo sa mga dokumento na nakalap mula sa vault ng Mayora. Nakita ang mga papeles ni Alice Guo ng Bamban, Tarlac at ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, SALN, na isinumiti sa Senate Committee. Ayon sa kanyang SALN, mayroon siyang net worth na 177.5 milyon pesos at mga ari-arian na nagkakahalaga ng 367 milyon pesos. Kasama sa kanyang ari-arian ang mga lupa sa iba't ibang lugar tulad ng Marilao, Bulacan at Capas, Tarlac. Mayroon din siyang ilang sasakyan at iba't ibang uri ng investments tulad ng stock sa ilang kumpanya. Kasabay ng issue ni Mayor Guo, binanggit din ni Senator Risa Hontiveros ang pangangalakal ng Philippine Offshore Gaming Operators, POGOS, bilang isang banta sa pambansang seguridad sa bansa. Ipinakita ni Hontiveros ang ilang larawan ng sasakyan ni Mayor Guo kasama ang iba pang uri ng sasakyan tulad ng sport utility vehicle, pick-up truck, closed van at dump truck.
Nanawagan si Hontiveros sa Pangulong Marcos na pagbawalan ang mga pogo sa bansa bilang isang hakbang sa pambansang seguridad. May bahagi rin sa artikulo ang pag-uusap ng National Security Council, NSC, patungkol sa issue ng pogos bilang isang posibleng banta sa seguridad ng bansa. Pinag-usapan ang iba't ibang aspeto ng issue sa isang executive session sa Senado, kung saan mahalagang panuntunan na hindi dapat ipinamamahagi ang mga detalye ng diskusyon. Sa pagpapatuloy ng issue sa Bamban, Tarlac kaugnay ng mayor na si Alice Go at ang mga kaugnayang pogo, binanggit ni Senator Gatchalian ang ilang kaso na may kaugnayan sa money laundering at ilegal na aktibidad ng pogo. Isa sa mga halimbawa na binanggit ni Gatchalian ay ang kaso sa Baufulan sa Bamban, Tarlac, kung saan may 3 kasosyo na konektado sa isang pogo. May pag-uugnayan din sa money laundering ang 2 kumpanya na nalink sa isang insidente sa Singapore. Ayon kay Gatchalian sa kanyang pagsusuri, itinuturing na isang gawain ng money laundering ang mga aktibidad sa Bamban. Ipinahayag niya na hindi magpapahiram ang mga bangko para sa mga ganitong proyekto ng pogo. Binanggit rin ni Gatchalian na nagkalkula ang kanilang mga inhinyero na mahigit 6.1 bilyon pesos ang nagastos sa pagtatayo ng mga pasilidad sa nasabing property. Sa kabila ng preventive suspension na ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Mayor Guo, nagpahayag naman ang kanyang legal counsel na si Stephen David na inosente si Guo. Nagpahayag sila ng layuning maghain ng motion for consideration upang alisin ang suspension laban sa alkalde. Itinanggi naman ni David na si Guo ay incorporator ng pogo firm na Zunyuan Technology Inc. Sinabi niyang wala siyang bahagi sa operasyon ng pogo at na siya lamang ang dating may-ari ng lote at inalis na niya ang kanyang pagmamay-ari bago pa ang halalan. Bukod dito, ipinunto rin ni David na ang Philippine Amusement and Gaming Corp, PAGCOR, ang nagre-regulate ng mga pogo at may pangako mula sa operator na ang lisensya ay pinoproseso ng PAGCOR. Plinano rin ng kampo ni Guo na maghain ng apela upang linawin ang kanilang posisyon sa kasong ito. Sa ganitong paraan, patuloy ang mga pangyayari at kasong kaugnay sa pogo at sa mga opisyal na sangkot nito sa Bamban, Tarlac, na patuloy na binabantayan at iniimbestigahan ng mga kinauukulang ahensya at opisyal. Ang Bureau of Internal Revenue, BIR, ay kasalukuyang naglulok ng data tungkol sa suspendidong mayor ng Bamban, lalo na sa posibleng paglabag sa mga batas sa buwis. Sa isang Viber message, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi na iniimbestigahan ng ahensya ng buwis ang mga tax liabilities ng lokal na punong ehekutibo. Noong una, sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na iniisip nila na magtakda ng mga kaso ng tax evasion at paglabag sa mga batas sa securities laban kay Guo. Binanggit ng PAOCC na hindi pa nila nasusuri ang halagang kasangkot, subalit nabanggit na ito ay maaaring malaki dahil sa mayaman na pamumuhay ni Guo. Sa mga nabanggit na balita, naghahanda ang BIR para sa kanilang investigasyon sa posibleng paglabag sa buwis ng suspendidong mayor, habang binabantayan din ng PAOCC ang mga posibleng kaso ng tax evasion at paglabag sa securities laws laban kay Guo batay sa kanilang obserbasyon sa mahiwagang pamumuhay ng mayor. Ang pagtutok sa ganitong mga issue ay isang bahagi ng mga hakbang upang tiyakin ang katapatan at legalidad sa pagbabayad ng buwis at upang panagutin ang mga tiwaling opisyal sa kanilang mga gawain. Ang kabuang asset na nagkakahalaga ng 429.6 milyon pesos sa kanyang salen noong Hunyo 30, 2022 ay bumagsak sa 286 milyon pesos noong Hulyo 1, 2022 salen. Pagkatapos nito ay nag-file si Guo ng isa pang salen makalipas ang 5 buwan. Mula sa 286 milyon pesos noong Hulyo 2022, ang kabuuang asset ni Guo ay lumubog sa 430.8 milyon pesos noong Disyembre 2022. Muli itong bumagsak makalipas ang 1 taon ayon sa kanyang salen noong Disyembre 31, 2023. Ang kabuuang asset ni Guo noon ay 367.2 milyon pesos. Ang kanyang mga tunay na ari-arian ay tumaas gayunpaman sa 17 kung saan 8 sa mga ito
ay mga residential lot sa Las Piñas at nakakapagtaka na nagdeklara rin siya ng kanyang mga shares of stock sa isang bagong kumpanya na bago lamang sa larangan ng pagnenegosyo. Sa kabila ng mga hindi pagkakapare-pareho, si Attorney Stephen David, ang tagapayo ni Guo, ay nanindigan na ang kanyang kliyente ay hindi lumalabag sa batas. Sa huli, ang investigasyon sa umuusad na kaso ni Mayor Alice Guo ay magpapatuloy hanggang sa ang katotohanan ay lumabas. Sa pagtatapos ng mahabang pagtutok at pagsusuri sa mga yaman at sekretong nakatago sa mga vault ni Mayor Alice Guo, nabuksan ang pintuan patungo sa mas malalim at misteryosong kabanata ng kanyang buhay at negosyo. Ang paglantad ng mga ito sa pambansang pulisya ng Pilipinas ay naglalantad ng potensyal na komplikasyon at pagdinig sa mga susunod na panahon. Sa mga susunod na kaganapan, tiyak na magbubunga ng mas maraming katanungan at paliwanag na magdudulot ng mas matinding pag-unawa sa liktang karakter at mga gawain ni Mayor Alice Guo sa lipunan at sa negosyo. Ang kanyang kwento ay patuloy na silipin at susing timbangin upang matukoy ang buong katotohanan sa likod ng mga nakapagtataka at nakatagong yaman at sekreto.